Okay, isang matagumpay na araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga kababayan nating naging biktima ng karahasan ng nakaraang administrasyon. Pero bago ang lahat mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo mayroong mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo Birada Ko, maging sa ating mga kababayan sa abroad. At syempre, pinasasalamatan din po natin maging ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. So sa totoo lamang po mga minamahal ko mga kababayan, marami po talagang natutuwa. Kasi bakit? Dumating po kasi yung araw na para sa akin lang imposibleng mangyari na muli na mahuli itong si Digongyo ng International Criminal Court o ICC sa pamamagitan po ng Interpol at sa pamamagitan na rin po ng tulong ng ating gobyerno sa pangunguna po ng ating mga magigiting na kapulisan. Matapos ang ilang taon ng pag-iwas, pagbabanta at pagmamatigas nitong ni Digongyo na aminin yung napakalaki niyang kasalanan sa taong bayan, lalong-lalo na po sa mga inosenteng Pilipinong walang awa niyang pinapatay nang wala man lamang pong sapat na dahilan, no? Pero, kaya nga lalagyan natin ng pero. Pero, sa mga nangyaring ito, alam kong hindi lamang po ako ang nagulat. Sigurado po ako pati kayo ay nagulat at natuwa. Sa totoo lang, hindi ko po malilimutan yung araw at petsa na kung saan natimbog si Digongyo ng ating mga nasa otoridad. Martes, kung di pa ako nagkakamali, Martes ng umaga pagkatapos po na makabalik si Digongyo dito sa ating bansa galing Hong Kong. Inaresto po siya at binasahan ng kanyang karapatan ni Police Major Torre sa loob mismo po ng eroplano na kalalapag pa lamang po mula po Hong Kong. At kung hindi po ako nagkakamali, noong gabi rin pong yun, yun pechar din na yun. Hindi ako nagkakamali, yung petsang yun, dinala din po siya agad ng Interpol o dinala ng Interpol itong si Digongyo papunta po ng dahig sa bansang Netherlands para iharap po siya at litisin sa ICC sa kaso pong Crimes Against Humanity. Para sa nakararami po nating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga pamilya ng libu-libong biktima ng peking war on drugs po ni Digongyo, ito po ay isang kaganapan na matagal nang hinihintay ng ating mga kababayan. Isang pagkakataong kumbaga mailalahad. Ito yung time na mailalahad nila yung kanilang mga kwento at siyempre, makamit ang hustisya na halos nawala na po sa kanilang mga paningin o isipan. Sa totoo lang po mga minamahal kong mga kababayan, hindi biro ang puntong ito sa kasaysayan po ng Pilipinas. Dahil isang dating Pangulo po ang ng ating bansa ang hinuli para managot sa mga krimeng laban sa sangkatauhan. Sa loob ng maraming taon, kung maalala po ninyo mga minamahal kong mga kababayan, parang untouchable si Digongyo na nakalusot sa investigasyon na kung saan patuloy na pinagtatanggol ng kanyang mga kapanalig o mga aso katulad po ni Panelo at ni Roque at iba pa. At tila, kung titignan ninyo, tila hindi maabot ng batas ang kanyang kapangyarihan dahil alam niyo, nakikita niyo naman, di ba? Pero ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, malinaw ang mensahe na nangyayari ngayon. Malinaw na mas malinaw pa sa tubig na hindi natatamaan ng hangin, no? Yung nangyayari ngayon kay Duterte na nagsasabing walang sino man kahit pa dating presidente ang dapat lumusot sa pananagutan. Mahirap ka man o mayaman, may pinag-aralan ka man o wala. Ang batas ay batas at yan po ang nakikita natin ngayon na gumagana. Hindi lamang po para sa mga maliliit na tao, kundi pati sa pinakamakapangyarihang politikong katulad po ni Digongyo. Sa pagkahuli po kay Digongyo, magkahalong luha at saya po ang nararamdaman ng mga pamilya ng mga taong naging biktima po ni Digongyo dahil sa kanyang mga kahayupan.
at kawalang galang sa karapatan ng mga taong dapat sana ay binibigyan ng pagkakataon na sagutin sa hukuman ang kanilang mga kasalanan. Pero ganun pa man, dahil hindi natutulog po ang Diyos, alam kong hinayaan niyang mangyari ito o hinahayaan niyang maganap ang mga bagay na ito nang sa ganun mabigyan ng pagkakataon na marinig ng lahat ang mga naging karanasan ng ating mga kababayan mula po sa kamay ng isang berdugo na walang awang pumatay sa mga inosenteng Pilipino. Ang usapin pong ito ay sa totoo lang ay isang usapin ng isang dating Pangulong walang galang sa Diyos at walang galang sa batas, lalong-lalo na po sa karapatan o sa karapatan ng kapwa niya tao. At higit sa lahat, ito'y tungkol po sa biktima at kanilang pamilya. Kung hindi po ako nagkakamali, ilang taon po o ilang taon na nilang hinihintay ang pagkakataong marinig ang kanilang kwento sa harap po ng mundo, na kung saan ito'y tungkol po sa kwento ng mag-amang dinampot na lamang po ng mga kapulisan at hindi na nakita pa. Mga inang pinaslang po mismo sa harap ng kanilang mga anak, mga binatilyong pinagbintangang tulak ng droga at binaril na walang awa ng mga nasa kapangyarihan na dapat sana ay naging tagapagpatupad ng ating batas na nagmistulang mga kriminal. Kaya para po sa akin mga minamahal ko mga kababayan, naniniwala po ako na sa bawat paglilitis na magaganap sa ICC kay Digong, sa bawat testimonya po na maririnig ng ICC mula po sa ating mga kababayan, magkakaroon ng pagkakataon ng mga kababayan nating nawalan ng pag-asa na makitang may mananagot sa pagpatay sa kanilang mga mahal sa buhay. Ito ang tunay na kahulugan ng katarungan. Base po sa akin nakikita, hindi lang simpleng kaso sa korte, kundi isang proseso para maibigyan ng katarungan at maibalik sa mga biktima ni Digong ang dignidad at katarungan na ipinagkait niya sa mga kababayan natin, no? Lalong-lalo na po dun sa mga kababayan nating hindi man lamang naipagtanggol ang kanilang mga sarili. Dahil alam niyo naman, yung nakaraang administrasyon ay masasabi po talaga nating isang administrasyon o isang malademonyong administrasyon. Ngayon, sa pagkahuli po kay Digongyo ng Interpol, may mga supporters po si Digongyo na nagsasabing ito ay pagyurak daw sa soberenya ng ating bansa. Pero isa lang po ang masasabi ko, baka kulang lang po kayo sa impormasyon o kaalaman. Mali po ang sinasabi ninyo at iniisip ninyo. Ayon po sa desisyon ng Korte Suprema, sa Pangilinan versus Executive Secretary at sa ilalim ng RA 9851, malinaw po na legal at may batayan po ang pagsuko ni Duterte sa ICC. No? Ito ay hindi pagsuko ng ating kasarinlan. Ito ay muling pagsasabi sa mundo na ang Pilipinas ay isang bansang may batas, may hustisya at may prinsipyo. Matagal na tayong dinungisan ng reputasyon ng pagiging isang killing field na walang pananagutan. Ngayon, siguro naman nararapat lamang po siguro na ituwid natin ang maling imahe na kung saan ay nakikita po sa bansa natin ng ibang mga bansa. Sa pagkakataong pong ito mga kababayan, para po sa akin, ito po ay isang yugto na naman ng kasaysayan na ating nasaksihan, na kung saan isang dating Pangulo ngayon ay isang akusado kung saan ay nakaharap sa pangdaigdigang hukuman. Pero huwag po tayong kumpiyansa. Dahil hindi pa po tapos ang laban mga kababayan. Kailangan nating manalig sa Diyos at patuloy na manalangin nang sa ganon makamit talaga natin ang tunay na tagumpay o hustisya. Dahil si Digongyo po ay dinadaan ng ICC sa tamang proseso bago mapanagot sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Pero kung ako po ang tatanungin ninyo mga minamahal ko mga kababayan, para po sa akin isang malaking hakbang na po ito tungo sa pagsasaayos ng bansang matagal ng binalot ng takot at dugo ng mga Pilipinong tinanggalan ni Duterte ng karapatang mabuhay. At kung may aral man tayong matututunan dito mga minamahal kong mga kababayan, base po sa aking nauunawaan hindi maaaring habang buhay na manalo ang kasamaan sa kabutihan. At ang hustisya, gaano man katagal ay darating din sa tamang panahon para papanagutin yung mga taong katulad ni Digongyo na umabuso sa kanyang pera at kapangyarihan.
Kaya sa mga politiko po na nakakakilala kay Digongyo, naway maging halimbawa po sa inyo ang kanyang naging kasaysayan, nang sa ganun po ay hindi nyo sapitin ang kanyang naging katapusan. Lagi nyong tatandaan na ang lahat po ay may katapusan, kayamanan at maging ang kapangyarihan. Lagi nyong tatandaan, tayo ay tao lamang. So, bago pong lahat, muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inambayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming salamat po.